nga itong si Attorney Renan dito kay Lilet. Lalo't isang beses niya ito nahuli na nagsinungaling na nga ito sa kanyang kapatid na si Era. Kung kaya't unti-unti na nga niya itong ini-irritate. Alam niya na hindi ito nagsasabi ng katotohanan. Ayaw niya na niloloko ang kanyang kapatid na si Era. Kung kaya't gusto niya ay maging totoo siya sa kanyang kapatid. Naungkatin ang baho nga nitong si Renan. Alam niya na may tinatago si Renan. Kung kaya't nung mga time na nagtanong si Renan kung ano ang pinagkakaabalahan nga nitong si Lilet, ito palang si Court ay agad niyang sinabi na tungkol nga ito sa bata kung saan nakasali sa gang at napagbintangan na napatay niya ang kanyang minor de edad na kaedad. Naniniwala si Lilet na inosente ang batang yun. Ngunit agad naman dito ay parang na-trigger itong si Attorney Renan Alon. Sinabi niya hindi lahat ng mga nagsasabi na walang kasalanan ay wala talagang kasalanan. Minsan, ang nasa ganong sitwasyon ay talagang guilty talaga at pinagtatakpan lamang. Ngunit sinabi nga nitong si Lilet na maaring totoo nga siya. Maaring may masamang motibo o may motibo kung kaya ginagawang takpan ang nararapat na takpan. Ipalitaw itong si Lilet. May gusto siyang aminin sana dito kay Era, ngunit sa isang pahaging lamang na salita. Sinabi niya rito na ikaw ba, Attorney Renan, wala ka bang tinatago na motibo? Initan na nga ang dalawa kung kaya dito ay sumingit na nga itong si Era na wala sila sa korte para magtalo at magdebate. Naroon sila para kumain at magsaya. Kung kaya't huwag na munang magpipersonalan masyado. Enjoy na lamang ang pagkain. Ngunit dito naman ay para hindi mahalata, sumingit nga itong si Renan at sinabi niya dito sa kay Era na isang magandang conversation lamang o salita ng point of view lamang ang nangyayari sa kanilang dalawa. Ramdam na nga ni Attorney Renan Alon na nakakahalata na sa kanya itong si Lilet. Kung kaya't sila'y nag-usap. Sinabihan niya itong si Lilet kung ano ba ang gusto niyang sabihin. Ngunit sinabi lamang ni Lilet sa kanyang diretsuhan na gusto lamang niya na maging totoo siya sa kanyang kapatid dahil nakikita niya na parang may mali at parang hindi siya totoo sa kanyang kapatid na si Era. Ayaw niya na lokohin ang kanyang kapatid. Mahal niya si Era kagaya ng pagmamahal niya sa kanyang inang si Meredith. Na nga ito ang si Lilet. Habang lumalayo si Lilet ay tinititigan siya ni Attorney Renan Alon. Alam niya na humihingi ng kasagutan itong si Lilet dahil nahalata niya ang mga kinikilos niya ay kakaiba. Ngunit sinabi ni Renan na kalaunan ay malalaman din niya ang mga kasagutan kung bakit ganoon ang mga nangyayari at mga nararamdaman niya sa kanyang paligid. At sisiguraduhin umano ni Renan na sa pagkataong yon ay wala nang magagawa itong si Lilet sa kanyang kapatid na si Era. Ilang banda, unti-unti nang nadidiscover nga nitong si Romir ang kinikilos na kakaiba ng kanyang asawa. At sa pamamagitan nga ng kanyang kumpare na abogado ay pinasilip nga niya ang account niya dahil alam niya na maraming ginagawang withdrawal nga itong si Patricia. Kung kaya't ito'y tumawag sa kanya kinaumagahan at dito inalaman niya ang katotohanan kung saan malaking pera nga ang wini-withdraw nga nitong si Patricia at hindi lamang isang beses na ginawa yun kundi maraming beses. Sinabi ng kanyang attorney na maigi na tingnan na lamang niya ang statement or account ng kanyang nang malaman niya kung gaano kalaki ang nawalang pera sa kanya nakagagawan nga nitong si Patricia. Samantalang si Patricia ay patuloy na umaarte na akala mo walang nangyari. Nagkukunwari siya at nagbabait-baitan na naman siya upang mapunan ang kakulangan niya ng mga nakaraang araw. Pinagluto niya ng pagkain ng kanyang pamilya. Dahil sa pakiramdam niya ay nagkukulang na nga siya at matagal na niyang gustong gawin yon. Upang sa ganun, may divert ang atensyon nga nitong si Romir. Ang hindi niya alam ay may nalalaman na nga itong si Romir na kalokohan. Kaya ipapaliwanag ni Patricia ang malakang pera na nawala sa kanyang asawa na ngayon alam na nga ni Romir dahil sa kanyang kumpare na abogado na siyang nag-imbestiga doon. Sa kabilang banda, si Ren na naman ay namroblema kung paano niya mababayaran ang utang niya kay Patricia. Malaking pera na ang nawala sa kanya at naiinis na nga siya dahil nauubos na nga ang kanyang ipon sa pagbabayad dahil lamang sa revenge na kanyang ginawa dito sa pamilya ni Meredith at hindi pa nga siya kontento sa kanyang mga nagawa.